Pag-uusapan natin ngayon yung lokal naman. So, itong si Isko Moreno magbabalik na sa pagkakandidato sa pagka-mayor ng Manila. So, kakalabanin niya ngayon ito si Hani Lacuna. Ito si Hani Lacuna, ito yung vice mayor niya dati. Tapos ito naman si Lacuna pa rin. Ito yung kauna-unahan lang naman na babae na nagiging vice mayor, nagiging mayor ng Maynila. Gawa ni Isko kasi dati sila yung tandem. Si Isko ang mayor, siya ang vice mayor. To si Isko Moreno, tumakbo ng pagka-presidente noong 2022, naiwan siya sa Maynila, siyang kumandidato ng pagka-mayora, nanalo. So, record to siya. History, baga. So, si Isko, kumandidato ng presidente, hindi pinalad. Para sa inyong kaalaman, ito yung sinuportaan namin noong 2022. Straight kami nito. Nabanggit ko na to sa isa kong vlog, o di lang isang vlog, dalawang vlog, na ito yung sinuportahan namin sa pamilya ko. Straight kami nito, Isko, Duk, Willie Ong. So, ngayon, itong si Isko Moreno, babalik na pagkakandidato ng Maynila. Although, marami pa siyang, hindi to talaga. Hindi pa to siya nag-declare na babalik na pagka-mayor. Pero marami na tayong nakikita na pahiwatig na babalik na siya sa pagkakandidato ng pagka-mayor. At saka nakita ko rin to yung may vlog sa Basico sa Maynila na pumunta to, inimbitahan to siya, na talaga ang mga tao kinukumbinsi talagang babalik na. Tapos ayun, tinanong siya kung babalik ba siya. Sabi niya, hindi pa daw niya makapag-desisyon kasi kung parang niya na bahala ng Diyos kung ano daw ang plano niya. Pero ngayon, lumalakas na talaga yung mga istorya na babalik na siya. So, bantayan natin to pag mag-file na to ng candidacy itong sunod na araw. Kasi September 30 na ngayon, October 2, kasabay ba ang mga senador at saka mga kasabay yata Sabay-sabay yata sila ngayon mag-file ng candidacy. So, pag ito yung babalik sa pagka-mayor ng Maynila, sure win to. Mananalo talaga to. Kasi itong si Lacuna kasi nakapunta ako last May sa Quiapo. Nagpunta ako diyan. Ay siya, ang dugyot ng Maynila. Ang baboy ng Maynila. Sabi ko, nagtaka ako, doktora yung mayora, babae pa, ganun kadugyot ang lungsod ng Maynila. Parang makikita mo na parang inabando na ng gobyerno ng Maynila. Kasi nung dumaan kasi ito si Isko Moreno sa Maynila, na pagka-mayor, nagpatayo ng eskwelahan, nagpatayo ng hospital, inayos niya yung mga lugar ng mga dugyot, nilinis niya yung Moriones, nilinis niya itong harapan mismo ng City Hall ng Maynila. Yan yung nilinis niya dati. Di ba nakita naman yan yung anong performance talaga itong mayor na to? Kaya isa yun sa dahilan na ito yung sinuportaan namin ng pamilya ko na magiging presidente. Kasi nakikita ko kung ano ang gusto niyang magawa kung nagiging presidente to. Ang nagustuhan ko sa kanyang plataforma na natandaan ko pa, maggawa siya ng mga hospital sa mga regional. Yun ang una niyang gagawin. So nagustuhan ko yun kasi imagine ba naman mga probinsya, walang mga hospital, magpatayo siya ng mga hospital na regional. Siyempre regional hospital, malaking hospital yung ipapatayo. Di ang mga pasyente hindi na pupunta pupunta pa dun sa mga syudad mismo. Kagaya nun sa amin. Halimbawa, Bohol, di ka na pupunta ng Cebu. Kasi gagawa rito sa Bohol ng mga ganitong klaseng hospital. Mga kalsada, yun ang gusto niya. Mga eskwelahan ang itatayo nito. So, yun ang sinuportaan panahon ng eleksyon ng 2022. Pero kasamaang palad, di talaga nanalo. So, di naman kami nagsisisi kung hindi ito nanalo dahil wala naman kaming doon. Kaysa naman papunta yung boto namin dun sa hindi matino ang pamumuno. Yun ang sayang ng boto namin. Pero ito, hindi na sayang yung boto namin nito. Kasi matinong kandidato. Unlike ng mga binoto ng karamihan ngayon, ang laki ng problema ng Pilipinas.
So, kaya ngayon, nababalik siya ng pagkakandidato ng mayor, may tampo itong si Hani Lacuna sa kanya. Kasi nag-promise daw to si Isko Moreno na hindi na siya babalik sa pagka-politika sa Manila. Pwede siguro, baka ano to na hindi na ako babalik ng mayor hanggat nandyan ka. Yun siguro usapan nila. Pero ngayon, di pa nakaabot ng 3 terms to si Hani Lacuna. Nakita na ni Isko yung ang sitwasyon ng Maynila. Ang dugyot. Yan siguro unang-unang tinitingnan ni Isko eh. Ang dugyot talaga ng Maynila. Tapos yung mga yung Quiapo nakapunta ako diyan. Sus, ang gulo. Ang gulo talaga. Andun yung mga vendors. Hindi naman ko against sa mga vendors. Hindi na naayos yung mga vendors dati nung si Isko yan. Inaayos yan. Yung mga kalsada dyan sa may Carriedo, ay yung Carriedo na yan, ang matiwasay ka maglakad dyan. Pero nung punta ako dyan, bumalik ulit yung mga vendors doon. Ang hirap ka maglakad, naulan pa yun. Grabe talaga, sabi ko, anong nangyari sa Maynila? Tapos makikita, dumaan ako sa may Quezon Bridge, papuntang Luton, ang dugyot. Nilinis yan dati, winawash out yung mga dumi dyan. Mayroong mga tao dyan nagtatambay, dyan na rin nagdudumi. Di ko lang nakita yung harap mismo ng City Hall kasi di na ako dumaan doon banda. Pero kunting lugar lang yung daanan ko pero nakikita ko talaga gaano kadumi. So ang laking tuwa ko na bumalik to ulit mag-mayor sa Maynila. So kung ano lang ako, taga Maynila ako, ito yung ibubuto ko talaga sa ikampanya ko pa. Kasi ito yung mayor na dapat natin suportaan. Mayor dapat na maglingkod sa taong bayan kasi ito yun siya. Taong bayan ang tinitingnan. Doktora nga, hindi naman kayang maglinis sa buong lungsod. Doktora ka nga, ang dugyot ng paligid mo. Di mo kayang linisin. So ngayon, banggaan na silang dalawa. Dati magkasama, ngayon magkabangga na, magkalaban na sa politika. Ganun talagang buhay. Pag hindi ka maayos sa pamalakad mo dyan, di babanggain ka talaga. Binangga na ni Isko Moreno to si Irap Estrada na 2 beses nag-mayor ng Maynila. Ano nangyari nung si Isko na ang kumandidato? Itchapuera si Estrada. Talo dahil dugyot din ang Maynila. Ang mga tao ngayon naghanap talaga ng magandang pamalakad. Ikumpara natin to ngayon sa Pilipinas na buong Pilipinas. Duterte ang tawag at tinatawag ng mga tao. Tinatawag na talaga ang mga Duterte, babalik na kasi hindi maganda pamalakad ngayon sa Pilipinas. Druga, krimen, nandyan. Maglakad ka nga sa gabi dyan kung saan mga critical na lugar dyan. Ewan ko kung kakayanin mo maglakad dyan sa gabi. Kahit pa siguro magdala ka ng sasakyan, baka ambusin ka dyan o anong mangyari sa'yo dyan. Nakakatakot. Experience ko rin to sa Pilipinas nung nagbakasyon kami, nagpunta kami, nagsimba kami. Yung anak ko na nakawan ng cellphone dahil hindi maayos yung peace and order. Hindi maayos yung lugar na doon yung mga tao na simbahan pa yun Ganun ang mga tao ngayon frustrated na sa ating gobyerno. Isa ako dyan, frustrated dahil ang dami kong na-experience sa Pilipinas nung nagbakasyon kami. 1 buwan lang kami mahigit doon pero ang dami kong na-experience na hindi maganda. Marami akong na-experience. Unang-una pag yung bilihin nga, mahal. So ang nangyayari ngayon sa Maynila, ayan na. Talagang tinatawag na sa mga tao yung matinong panggobyerno dahil nasanay na sila sa gobyernong maayos. Ito ngayon, wala pang 3 years, ang Maynila, balik sa dugyot. Naumpisahan mo yan sa party mo dati, dapat i-maintain mo na lang yun Pero hindi niya na-maintain. Ano nangyari ngayon? Balik sa dumi ang Maynila. Nakikita naman natin dati kung gaano si Isko nagtrabaho sa Maynila. Umagat, araw, gabi. Yan ang trabaho niya. Sa gabi, usually, nagrurubing to. Krimen, humina ang krimen sa Maynila. Gumanda ang Maynila. Nilagyan ng mga ilaw. Nilinis ang buong Maynila. Yung mga dating mga park dyan na mga sobrang dugyot. Nilinis yun. Inayos yun. Harapan mismo nga City Hall. Inayos yan dyan. Dito sa may Moriones, inayos dyan. Sa port area,
inayos yan dyan. May magandang project dyan si Isko. Sa may Anda Circle, kung sa may Intramuros, kung nadaanan nyo yan, si Isko nag-ayos niyan. Dati, yung Anda Circle yan, yung fountain dyan, di nagana yan eh. Pero no si Mayor Isko na ang dyan, umupo, anong ginawa niya? Pinaganda. Hanggang pagtawid ng tulay, ng Dilpan, pagtawid doon pa sa may Muriones, pinaganda lalo dyan ni Isko. Yung mga lugar na yan dati, tambayan yan. So, sabagay, di ako nakapasok di na kami nakadaan dyan, itong pagbakasyon namin dyan. Gusto ko nga yung ikutan eh. Kailang wala nang time. Pero sure ako, dudumi ulit yan. O dito sa may yung bandang Taft. Magandang ginawa niya dyan. Dati tambayan din ng mga tambay talaga ng mga nagrarugby dyan. Nakikita natin sa ginagawa niya dati. Kung anong ginawa talaga sa Maynila, talagang nilinis niya, inayos niya. Although mayroon tayong naririnig dati na issue na may mga ari-arian ang Maynila na bininta niya. Hindi naman siya nagbinta noon na siya lang mag-isa. Mayroon silang resolution na yun ang gagawin nila, ibinta nila para yung mga pera na makuha nila sa pinagbintahan, yun yung pinatayo ng ospital ng Maynila na makikita natin napakagandang ospital. Public pero talo ang private. Dahil yun ang gusto nga niya. Lahat, buong Pilipinas, yun ang gusto niyang gagawin. Na magkaroon ng hospital na public pero kumpleto ang mga facility ang nandoon. Sayang lang, hindi sa pinalad. Nandito tayo ngayon sa presidente natin na mahilig sa mag-credit doon sa kanyang hindi nagawa. Tapos, hindi marunong mag-ayos ng problema. Ang daming problema ng Pilipinas. Kaya lang, hindi niya kayang ayusin dahil mahina. I-compare natin yung pinag-aralan ni Isko at saka ito yung presidente natin ngayon, si Bongbong Marcos. Medyo angat-angat naman talaga to si Bongbong Marcos kay ni Isko. Pero sa diskarte, lalamunin buhay ang presidente natin ngayon. Lalamunin buhay. Walang binatbat yan kay Isko. 3 taon lang sa Maynila, anong ginawa ni Isko? Pinaganda niya. Inayos niya Maynila. Kung makadaan kayo dyan dati sa may Espanya, grabing baha dyan. Naranasan ko rin yan na dumaan ng Espanya. Grabe. Ang hirap. Kunting ulan, baha. Yung si Isko dyan, inayos niya yan. Ilagyan ng mga ilaw sa mga gilid. Ang syudad ng Maynila, world class. Ilalim ng LRT, ilagyan ng ilaw. Ang ganda. Yung City Hall, yung paligid niyan. Anong ginawa niya? Inayos yung garden. Yung Mehan Garden. Yung isa pa, yung kadikit niyan, yung parang park. Arosiros Park. Ay, ang ganda dyan. Pero ngayon, vavoy ulit. Na-vavoy. Dahil ang mayura dyan, mahilig yata sa sa dugyot na lugar. Imbis na ikaw, doktora ka. Uy, wag natin gawin to kasi makakuha ng mga sakit ang natin ito. Mga tagalungsod. Kaya lang, pinabayaan yung pinagagawa nito ni Hani Lacuna. Siguro, kampante siya na walang lalaban sa kanya pagka mayor itong darating eleksyon, ibiglang to si Isko Moreno. Tinawag talaga ng mga tao. Mayor, balik ka sa amin. Kung napanood niyo yung video nito na sa may Baseco, pumunta to sa Baseco kasi inimbitahan, grabe dumog yung tao sa kanya. Hindi alam ng mga tao yun na pupunta siya doon. Kaya lang nakapagsabi na pupunta ang mayor. Alam mo mga tao doon, parang tigil yung araw nila. Inabangan nila pupunta dito yung si Isko Moreno. Mga matatanda nandoon. Balik ka na. Pinakaiusapan talaga. Alam mo ang sagot lang niya? Tawa lang ng tawa. Pero ramdam niya yun. Gusto talaga siya ng mga tao. Ganon din ang Pilipinas ngayon. Kailangan natin ng mga Duterte. Ayaw na natin yung babalik pa tayo sa dating tayo sa krimen. Nakaw dito, nakaw doon. Walang paki ang gobyerno. Puro na lang yung pasikatan. Unang-una talaga, Kongreso. Yan ang una kong kalaban talaga ngayon. So ang Manila, swerte nyo pag makabalik si
Si Isko Moreno, napakaswerte nyo talaga dyan. Gagaya kayo sa Pasig. Ang ganda ng mayor nyo. Sana wag niyong pakawalan yan si Isko Moreno. Si Isko Moreno makabalik dyan ng 3 termino. Ang ganda ng ang ganda ng Maynila nyo. Palagi ko din na iiwanan ni Isko Moreno yan. Para yung taong bayan masilbihan. Imagine may mga pabahay siya dyan, may mga kondominium dyan na pinatayo. Ilan ang nakinabang sa kondominium niya? Nagawa ba dati sa administrasyon ni Irap yan? Hindi. Hindi niya nagawa ni Irap yan. Pero sa 3 taon ang dami nagawa ni Isko. May mga kondominium, hospital, eskwelahan, nalinis ang Maynila. Walang kalat. Pero ngayon, 2 taon lang, ayun na. Balik ulit ang tambak-tambak sa Maynila. Hindi kailangan talaga ng mga tao itong ang panggobyerno na halos 24 oras ang serbisyo. Ito dati, ito si Isko, napanood ko pa to. Kahit may sipon, nagkasakit na. Ayun, sa opisina niya. May mga hold up dyan sa Maynila. May mga dyan, mga krimen na ginagawa. Halos kaagad-agad, kuha yung kriminal. Nandoon. Dala sa kanyang opisina. Ito yung ito yung hold up, ito yung doon. Nagnakaw. May mga kriminal pumunta sa Maynila, sa kanya, nakatiba, sige, kalawit nyo. Kalawit, kinalawit talaga. Yan ang niya, kalawit. Hulihin. So si Yorme ngayon babalik na. So kayong mga dyan, hindi magandang mga pinagagawa, di humanda na kayo dyan, kaya babalik na yung tao dyan na matino. Jadi, saludo ako dyan sa Maynila. Pag nanalo to si Isko Moreno, saludo ko sa inyo. Napakagaling ng mayor nyo. Yan ang binoto namin ulit noong panahon ng eleksyon. Kasi yan ang gusto talaga namin manalo dapat. Kaya, ko dyan, shout out dyan sa taga Maynila, ipanalo natin si Yorme.